Breaking news mga kabayan. Taiwan, gagawa ng counter-drill laban sa China. Pangalawang breaking news, Yemen, pinasabog ang isang site sa Israel. Pangatlong breaking news, Houthi, pinasabog ang air power ng Amerika. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mula nang sumiklab ang labanan, noong October 7, 2023, nawalan na ang militar ng Estados Unidos ng 17 MQ-9 Reaper drones. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $35 million dahil sa lumalawak na kakayahan ng mga Houthi insurgency ng Yemen sa pagbagsak ng mga drone. Ang mga insidenteng ito ay kumakatawan sa nakakagulat na $595 million na halaga ng mga high-tech na kagamitang militar na nawala para sa Washington. Isang gastos na hindi lamang pinansyal, kundi pati na rin sa estratehikong kredibilidad. Habang patuloy na hinahamon ng mga puwersang hindi kasing sopistikado ang dominasyon ng Amerika sa himpapawid gamit ang mas simpleng paraan. Sa pinakahuling insidente, isa na namang MQ-9 Reaper drone ng US ang nawasak sa kanlurang lalawigan ng Al-Hudaydah sa Yemen. Isang rehiyong patuloy na nagiging sentro ng geopolitical tension. Dahil sa proximity nito sa Bab el-Mandeb Strait, isa sa pinakamahalagang daanan ng barko sa buong mundo. Ayon kay Brigadier General Yahya Sari, tagapagsalita ng militar ng Houthi, sa isang pahayag sa telebisyon, bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga inaaping mamamayang Palestino at sa kanilang marangal at matapang na paglaban, at sa tulong ng dakilang ala, matagumpay na napabagsak ng unit ng pambansang depensa ng Yemen ang isang Amerikanong MQ-9 spy drone na lumabag sa aming airspace at nagsasagawa ng mga mapanlinlang na misyon sa ibabaw ng Al-Hudaydah. Ang drone ay pinuntirya gamit ang domestically produced surface-to-air missile. Ito na ang pangalawang MQ-9 drone na napabagsak ng puwersang Houthi sa loob lamang ng 72 hours at ang ika-17 mula nang ilunsad ng grupo ang kanilang regional campaign na tinatawag nilang Battle of the Promised Victory and the Sacred Jihad for Gaza. Isang koordinadong kampanyang militar at pampulitika bilang tugon sa nagpapatuloy na opensiba ng Israel sa Gaza. Ilang araw lamang ang nakalipas, isa pang MQ-9 Reaper ang naiulat na pinabagsak sa gitnang lalawigan ng Marib sa Yemen, isang key battleground zone at sentro ng logistical hub sa matagal ng civil war sa bansa. Samantala, sa iba pang mga balita, Taiwan magsasagawa din umano ng bagong military drill. Ito ay bilang pag-counter sa isinagawa ng China na military simulation noong unang araw ng Abril. Ang nasabing drill na isinagawa ng China ay kinapapalooban ng mga live fire exercise sa mga teritoryong nasasakupan nito sa karagatan. Ayon sa Taiwan, magsasagawa ang kanilang mga command ng mga simulated military operations kung saan ang mga ito ay nakasentro sa paglaban sa mga PLA ng China. Ang nasabing military simulation ay gagawin upang suriin ang iba't ibang mga kapasidad sa mga posibleng maiikling engkwentro at hanggang sa mga high-intensity extended conflict. Ang mga drill na ito ay magtetest sa kakayahan ng Taiwan sa paggamit nila sa kanilang mga military assets sa iba't ibang operasyon. Posible din umano na gamitin sa mga drills ang mga biniling assets ng Taiwan sa US. Kagaya na lamang ng mga artillery, mga battle tanks, mga rocket systems, mga guided missiles at iba pa. Ayon naman sa mga pahayag at patuloy na paggigiit ng China, legal daw ang kanilang mga ginagawang military mobilization. Gawa ng nagpapakita ito ng pagtutol ng Chinese Communist Party sa pagiging independence ng Taiwan. Sa iba pang mga balita, sinabi ng mga Houthi ng Yemen na inatake nila ang isang military site sa Israel at 2 US destroyer sa Red Sea nitong Lunes, ilang sandali matapos iulat ng hukbong sandatahan ng Israel na na-intercept nito ang isang drone na inilunsad mula sa silangan. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Sari sa isang pahayag sa video, ang grupong sinusuportahan ng Iran ay nagsagawa ng isang operasyong militar na umatake sa isang military target ng Israel sa sinasabing sinasakop na lugar ng Yafa sa Tel Aviv gamit ang isang Yafa drone. Dagdag pa ni Sari,
Pinuntirya rin ng mga Houthi ang 2 US destroyer gamit ang ilang cruise missiles at drones sa Red Sea. Noong umaga ng Lunes, sinabi ng militar ng Israel na na-intercept nito ang isang drone na lumapit sa teritoryo ng Israel mula sa silangan bago ito tuluyang makapasok sa loob ng kanilang teritoryo. Kalaunan ng araw ding iyon, iniulat ng Al Masirah TV ng mga Houthi na 5 airstrike ng Estados Unidos ang tumama sa distrito ng Harib sa lalawigan ng Marib. Ang mga lugar sa Yemen na hawak ng mga rebelde ay halos araw-araw nakararanas ng mga pag-atake na isinisisi sa Estados Unidos mula nang ilunsad ng Washington ang isang kampanya ng airstrikes laban sa mga Houthi noong Marso 15 upang pilitin silang ihinto ang pagbabantang dulot nila sa mga barko sa mahahalagang rutang pandagat. Simula noon, naglunsad na rin ang mga Houthi ng mga pag-atake laban sa mga barkong militar ng US at sa Israel na sinasabing bahagi ng kanilang pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza. Nagsimula ang mga rebelde na puntiryahin ang mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Pati na rin ang teritoryo ng Israel matapos sumiklab ang digmaan sa Gaza noong Oktubre ng 2023. Pansamantala nilang itinigil ang mga pag-atake sa panahon ng tigil putukan noong January. Pinutol ng Israel ang lahat ng supply papuntang Gaza noong simula ng Marso at ipinagpatuloy ang opensiba nito sa nasabing teritoryo ng Palestino noong March 18 na nagwakas sa panandali ang tigil putukan. Sa iba pang mga balita, ayon sa ulat ng Liberty Times noong April 4 ngayong taon, ipinadala ng Navy ng Taiwan ang mga Xiongfeng 2 at Xiongfeng 3 na anti-ship missiles sa iba't ibang lokasyon sa Hengchun Peninsula sa katimugang bahagi ng Taiwan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng isang malaking multi-service na military exercise na isinagawa sa silangan ng Taiwan na tinawag na Straight Thunder 2025A na isinagawa ng Chinese People's Liberation Army Eastern Theater Command. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, itinuring nila itong isang direktang military provocation. Bilang tugon, nagsagawa ng isang agarang combat readiness exercise ang Taiwan, kung saan itinaas at inilagay sa alerto ang mga missile launch platforms sa iba't ibang lugar sa katimugang bahagi ng rehiyon. Ayon sa Taiwan-based na monitoring platform ng Taiwan Air Defense Identification Zone, naobserbahan ang hindi bababa sa 2 HF-2 at 2 HF-3 na mobile launchers noong umaga ng April 2, 2025. Ang mga sistemang ito ay iniulat na inilagay sa isang triangular formation upang mapalakas ang defensive coverage. Ang Hengchun Peninsula ay naging isang focal area para sa deployment ng missile noong mga panahon ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at mainland China. At ang muling pag-activate ng lugar na ito para sa missile placement ay naaayon sa mga nakaraang reaksyon ng military ng Taiwan sa mga operasyon ng PLA. Ang HF-2 missile na binuo ng National Chung-Shan Institute of Science and Technology ay naging operational mula pa noong unang bahagi ng 1990s at ginagamit mula sa mga fixed coastal batteries, mobile truck-mounted launchers at naval surface vessels. Gumagamit ang missile ng solid propellant booster at turbojet engine na kayang umabot ng bilis na humigit kumulang 0.85 Mach at may range na 160 km para sa Block 1 at hanggang 250 km para sa Block 2. Ang guided missile systems ay pinagsasama ang inertial navigation at terminal active radar at infrared homing seekers. Ang warhead nito ay nasa 180 kg high explosive fragmentation na idinisenyo upang pumutok matapos ang penetration ng hull. Ang HF-2 ay ginagamit sa iba't ibang barko ng ROC Navy, kabilang ang Chengkung class at Kangding class frigates, Jinchang class patrol ships, at Guanghua 6 class fast attack craft. Isang air-launched version nito ay binuo para sa pagsama sa FCK-1 Indigenous Defense Fighter, bagaman hindi ito formally adopted. Samantala, sa iba pang mga balita, handa ang Iran na makipag-ugnayan sa US sa mga pag-uusap sa Sabado tungkol sa kanilang nuclear program na may layuning makapagtapos ng kasunduan ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ngunit kailangan munang sumang-ayon si US President Donald Trump na walang military option, pahayag ni Araghchi, at idinagdag na hindi tatanggapin ng Iran ang anumang uri ng pamimilit. Ayon pa sa kanya,
Ang mga negosasyong ito sa Oman ay magiging hindi direktang pag-uusap na taliwas sa sorpresa ni Trump noong Lunes nang sabihin niyang magiging direktang pag-uusap ito. Si Trump na nag-pull out sa US mula sa isang 2015 nuclear deal sa pagitan ng Iran at ng mga makapangyarihang bansa sa kanyang unang termino ay nagbanta na ang Iran ay mapapalagay sa malaking panganib kung hindi magiging matagumpay ang mga pag-uusap. Walang diplomatic ties ang US at Iran. Kaya't noong nakaraang buwan, ipinadala ni Trump ang isang liham kay Iranian Supreme Leader sa pamamagitan ng United Arab Emirates. Nakasulat dito na nais niyang magkaroon ng kasunduan upang maiwasan ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran at upang mapigilan ang mga posibleng military strikes mula sa US at Israel. Ipinahayag ni Trump ang nalalapit na mga pag-uusap sa isang pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House noong Lunes na nagsabi noong Martes na parehong sumang-ayon ang dalawang leader na hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran at nagdagdag na ang military option ay ipatutupad kung magtagal ang mga pag-uusap. Ipinagpipilitan ng Iran na ang kanilang mga aktibidad na nuklear ay ganap na mapayapa at hindi sila kailanman maghahangad na mag-develop o mag-acquire ng nuclear weapons. Gayunpaman, patuloy na nilalabag ng Iran ang mga limitasyong ipinataw ng kasalukuyang nuclear deal bilang ganti sa mga mabagsik na sanctions ng US na ipinatupad 7 taon na ang nakararaan. At nakapag-ipon sila ng sapat na highly enriched uranium para makagawa ng ilang bomba. Sinabi ni Trump sa mga reporter sa Oval Office noong Lunes na ang pag-uusap na ito sa Oman ngayong weekend ay magiging napakalaking bagay. I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious, sabi ni Trump. Ngunit nagbabala siya na magiging isang napakasamang araw para sa Iran kung hindi magiging matagumpay ang mga pag-uusap. Noong April 2, ipinahayag ni President Donald Trump ang tinaguriang Liberation Day na siyang naglunsad ng malawakang pagpataw ng mga bagong taripa sa halos lahat ng mga bansang katrade ng Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay agad nagdulot ng matinding pag-uga sa pandaigdigang ekonomiya. Bumagsak ang mga stock market, nagalit ang mga negosyante, at nag-umpisang umurong maging ang ilan sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Trump. Bagamat layunin umano ng mga taripang ito na protektahan ang ekonomiyang Amerikano at itama ang matagal ng hindi patas na mga kasunduan sa kalakalan, ang biglaang epekto nito ay kaguluhan at kawalang katiyakan sa merkado. Lumalakas ang posibilidad ng isang pandaigdigang resesyon at maraming leader sa sektor ng negosyo, kabilang na ang mga matagal ng taga-suporta ni Trump, ay nagtataas ng mga tanong kung ito ba ang tamang hakbang. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag si Trump sa kanyang desisyon at pinaniniwalaang may mga estratehiya pa siyang maaaring gamitin upang ayusin ang sitwasyon. Kabilang dito ang posibleng mga kasunduan sa iba't ibang bansa at mga hakbang mula sa Kongreso ng Estados Unidos. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa taripa, kundi tungkol sa mas malalim na usapin ng patakarang pangkalakalan, pamumuno, at ang kinabukasan ng ekonomiya ng Amerika at ng mundo. Sa bahaging ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang tunay na nangyari noong Liberation Day, bakit umalma maging ang mga kaalyado ni Trump, at kung may pag-asa pa bang maibalik ang kaayusan. Noong araw na tinawag ni President Donald Trump ang Liberation Day, isinagawa ang isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa patakarang pangkalakalan ng Estados Unidos. Sa bisa ng isang executive order, ipinataw ang bagong taripa sa mga produkto mula sa mahigit 100 bansa. Kabilang na ang mga matagal ng kaalyado tulad ng Canada, Japan, South Korea at maging ang mga bansang miyembro ng European Union. Ang mga taripang ito ay umabot mula 10% hanggang 50% depende sa uri ng produkto. Karamihan sa mga tinamaan ay mga elektronikong kagamitan, sasakyan, asukal, tela at bakal. Agad na bumagsak ang halaga ng dolyar sa merkado at ang mga pangunahing stock index tulad ng S&P 500, Dow Jones at Nasdaq ay nakapagtala ng malalaking pagkalugi sa loob lamang ng ilang oras. Sa isang press conference na isinagawa sa White House, ipinahayag ni Trump na ang layunin ng Liberation Day ay ang pagpapalaya sa Amerika mula sa mga hindi patas na kasunduan sa kalakalan na ayon sa kanya ay matagal nang nagpapahina sa lokal na industriya at nagpapalalim sa deposit ng bansa.
Ayon sa kanya, panahon na para unahin ang kapakanan ng mga Amerikanong manggagawa at negosyante. Ngunit habang ipinagdiriwang ng ilan ang bagong polisiya, maraming sektor ang agad na nagpahayag ng pangamba. Ang mga kumpanyang umaasa sa imported na materyales ay natatakot sa pagtaas ng presyo ng produksyon. Ang mga magsasaka naman ay nangangamba na gantihan ng ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang sariling taripa sa mga produktong Amerikano, gaya ng soy sauce, mais at karne. Nagpakita rin ng pagkadismaya ang mga leader mula sa ibang bansa. Ilan sa kanila ay nagsabing hindi sila kinonsulta at tinawag nila ang aksyon bilang isang uri ng economic aggression. Ang ilan ay agad na nagbanta ng retaliatory tariffs at ang ilan ay nagsampa ng reklamo sa World Trade Organization. Sa kabuuan, ang Liberation Day ay naging mitya ng mabilis na pagbabago sa relasyon ng Amerika sa mundo, partikular sa usaping pangkalakalan. Nagsimula ang araw na ito bilang pag-asa para sa ilan, ngunit sa paglipas ng oras ay naging simbolo rin ito ng hindi pagkakaunawaan, pag-aalinlangan at potensyal na krisis sa ekonomiya. Matapos ipatupad ang mga bagong taripa noong araw na tinaguri ang Liberation Day, mabilis na naramdaman ang epekto nito sa ekonomiya ng Estados Unidos at maging sa pandaigdigang merkado. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga pangunahing kumpanyang Amerikano, lalo na yaong may koneksyon sa global supply chain, ay nakaranas ng pagbaba sa halaga ng kanilang stocks. Ang mga industriya tulad ng teknolohiya, sasakyan, agrikultura at manufacturing ang isa sa mga pinakaapektado. Ang mga negosyong umaasa sa imported na bahagi para sa kanilang mga produkto ay napilitang magtaas ng presyo o kaya'y magbawas ng produksyon at empleyado. Ayon sa mga ekonomista mula sa University of Chicago at sa Brookings Institution, ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng shock sa merkado. Naging limitado ang galaw ng mga negosyante at ang kumpiyansa ng mamumuhunan ay unti-unting humina. Ang mga maliliit na negosyo ay lubos ding naapektuhan dahil wala silang sapat na reserba o alternatibong supplier upang makasabay sa biglang pagtaas ng gastos. Hindi rin ligtas ang sektor ng agrikultura. Ang mga bansang naapektuhan sa tariffs ay agad na nagpatupad ng mga retaliatory move, mga tariffs sa mga American agriculture products. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng mga produktong tulad ng soybeans at mais sa mga pandaigdigang merkado. Maraming magsasaka ang nawalan ng kita at ang ilan ay napilitang humingi ng tulong mula sa pamahalaan. Samantala, ang inflation ay unti-unting tumaas. Sa pagtaas ng presyo ng mga imported na produkto, napilitan ang mga consumer na bawasan ang kanilang mga pagbili. Ang dating abot-kayang mga gamit tulad ng appliances, gadgets at sasakyan ay naging mas mahal, na siyang nagpapabagal sa paggastos ng mga mamimili, isang mahalagang bahagi ng paglago ng ekonomiya ng Amerika. Sa kabuuan, ang layunin ng Liberation Day na bigyang proteksyon ang lokal na industriya ay may halong epekto. Bagamat may ilang kumpanyang pansamantalang nakinabang, ang mas malawak na ekonomiya ay nakaranas ng pagbagal, kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo. Para sa marami, ang tanong ay hindi lamang kung ito'y makabubuti, kundi kung gaano ito katagal kakayanin ng bansa. Sa mga unang araw ng implementasyon ng Liberation Day at ng mga patakarang pang-ekonomiya ni President Donald Trump, malaki ang naging suporta mula sa ilang sektor ng lipunan. Marami ang naniwala na ang mga hakbang na ito ay magsusulong ng mga lokal na industriya at magbibigay ng mga bagong trabaho para sa mga Amerikano. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang mga unang taga-suporta ng mga patakarang ito ay nagsimulang magbago ng kanilang pananaw at magtanong tungkol sa mga epekto ng mga hakbang na ito para sa pangmatagalan. Ang mga unang taga-suporta ay karamihan mula sa mga konserbatibong grupo, mga industrialists at mga negosyante na umaasa na ang mga taripa at proteksyonismo ay magpapalakas sa mga industriya sa loob ng bansa. Kabilang dito ang mga malalaking kumpanya sa mga sektor ng steel, automotive at manufacturing. Ipinagmamalaki nila na ang mga hakbang na ito ay magbibigay daan sa higit pang pag-unlad ng mga industriya at pagtutok sa mga manggagawang Amerikano. Para sa kanila, ang mga estratehiyang ito ay nagsisilbing tugon sa hindi pantay na kalakalan at globalisasyon na naging sanhi ng pagkawala ng maraming trabaho sa mga lokal na pabrika.
Ngunit kalaunan, napansin ng mga dating taga-suporta na hindi lahat ng industriya ay pwedeng magtagumpay sa ilalim ng mga bagong polisiya. Halimbawa, ang mga maliliit na negosyo at mga sektor na umaasa sa imported na materyales ay nahirapan, tulad na lamang ng teknolohiya at agrikultura. Ang mga malalaking kumpanya sa automotive at electronics na umaasa sa mura at mabilis na supply chain ng mga bahagi mula sa ibang bansa ay nagdusa dahil sa mataas na presyo ng mga raw materials at parts na dulot ng mga taripa. Isa sa mga pinakamalaking pagbabagong naganap ay ang mga agricultural groups na dating tumangkilik sa mga pulisiya ni Trump. Ang mga magsasaka ng soybeans, corn at iba pang produkto ay nakaranas ng matinding pagkalugi dahil sa retaliatory tariffs na ipinataw ng mga bansang kaalyado ng Amerika. Sa mga unang taon, ang mga magsasaka ay nagtiwala na ang mga hakbang ni Trump ay makikinabang sila sa pagtatanggol ng kanilang industriya. Ngunit kalaunan, napansin nila na ang kanilang mga produkto ay bumagsak sa mas mababang presyo at nakaranas ng pagbaba sa demand mula sa mga dayuhang merkado. Ang mga ekonomistang naniniwala sa libreng kalakalan, pati na rin ang mga eksperto mula sa mga universidad at think tanks ay nagbigay ng malupit na kritisismo sa mga hakbang ni Trump. Binanggit nila na ang patakarang proteksyonista ay hindi makikinabang sa pangmatagalan at ito'y magdudulot lamang ng higit pang kalituhan sa ekonomiya. Ang mga dating taga-suporta ng mga patakaran, gaya ng mga businessmen at ilang industriya ay nagsimulang magbago ng pananaw dahil sa mga nakitang epekto sa mga negosyo at consumer. Dahil dito, isang bagong tanong ang lumitaw. Ano ang mas mabigat, ang proteksyonismo o ang libreng kalakalan? Habang ang mga patakaran ni Trump ay nagkaroon ng pansamantalang benepisyo para sa ilang sektor, ang mga pangmatagalang epekto nito ay nagsimulang magdulot ng pangamba at kalituhan sa mga dating taga-suporta. Sa kabuuan, ang mga unang taga-suporta ng mga patakarang ito ay nagkaroon ng pagdududa at naging kritikal sa mga hakbang na iniimplementa.